Lalo na kung magulang ka sa mga panahon ngayon at busy ka, minsan hindi mo napapansin. Ngayon lang uli na highlight na balikan natin yung siguro habits ng ating mga anak, 'di ba, sa internet o papaano ba sila, nag-iba ba sila, naging mas violent ba? Kasi mas marami naman ang hindi naman ganun ka-extreme na nangyari sa Tacloban. Pero marami pa rin po ang parang talagang nakadikit sa kanilang gadgets. So kailan namin malalaman? Kasi minsan talaga namang sumisigaw yung ibang bata, mukhang violent, punta ka lang sa kunyari, example, sa time zone, pumunta ka lang dyan. For example, yung mga bata, anak ko mahilig dyan, di ba? Or ano pa yung isa, para fair tayo. May isa Quantum. Quantum, may isa pa. Na-meta block ako. Power pero, station. Ayan, okay. O, di ba yung mga ganyan? Talaga namang marami naglalaro dyan. Pero hindi naman sila ganong ka-violent na gagawin nila sa totoong buhay. So, how do we know na baka itong anak ko may tendency na gawin sa totoong buhay? Actually, na-highlight nga po yung sa Gore Blocks, no, na sinasabi natin. Yeah, Gore Box. Ay, Tsaka sorry, Roblox. Gore Sa paghalo Box. ni... Roblox. may Roblox, may Isahan na Gore lang. Box. Isahan na Ay, totoo. O basta yung violent basta Yung may violent basta yan. games. Oo. Actually, based on the studies, 97% daw ng mga tao sa buong mundo, mga kabataan, ay nakaranas ng paglalaro kahit isang beses ng violent game. So, kunyari, no panahon po, siguro ko, Natin. no? Ano ba tayo? Ano kayo? Counter-Strike. No? So, ito Counter-Strike. po yung mga violent. Oo. Actually, pag tinitingnan ko, mas cute nga po yung itsura ng mga Roblox, Ayun. Gorebox. No? It becomes more enticing for younger years. Ano po, pero there is a mixture of studies in terms of having the relationship between violent behavior and also yung paglalaro or violent games. Ang sinabi po nila na may increase, if you play violent games, may tendency that you have an increase in aggressive behavior. Yes. Pero pag sinabi po aggressive, iba po to sa violent behavior. Aggressive behavior can be thoughts na naiisip mo na basta yung masasamang bagay na naiisip, no? Thoughts or short-term aggressive behavior such as pagsigaw, pagmumura. Pero yung violent behaviors, ito po yung meron na tayong violations of laws. Ano po? So, yun yung sinasabi nila na kailangan makita natin ano ba talaga yung study na sinasabi. Kasi pwedeng causality lang meron, no? Causation. Ibig sabihin po, pwedeng yung tao internally, aggressive na talaga sila, kaya sila naglalaro ng violent games. So, yung sinasabi ng iba, wag maglaro kasi baka it may cause. No? Pero in reality, hindi po talaga. No? Mixtures of studies. So again, we have to ask ourselves, if the person is still functioning, we can still see that the person has a better perspective, the proper moral compass. No? Sinasabi nila logical discernment. Yan po, yung right from wrong. Yan po, nakikipagkaibigan, no, nakakapag-aral naman. No? So we do not say that this person will immediately have a violent behavior. No? So again, we have to be sensitive on the children na pinakamalapit sa atin. But yung sinabi po natin na kapag may cases na ganito, lahat nga po, mabigyan natin sana ng intervention. Ito po, Prof, maganda po yung tanong po ni Karen Abuan. Baka po nadaanan nyo na kanina, pero to specifically answer her question, paano po ba ang tamang pakikipag-usap sa ibang tao para po maiwasan na, quote-unquote, ma-invalidate ang feelings nila? Opo, yan. Actually, usually, no, yung mga naririnig natin na, huwag ka na umiyak, or tama na yan. So that stops our emotional space from having its validation. The other one po, no, yung sasabihin natin na everything has its purpose. Alam po natin yun. No? Pero alam natin yun in the future. In the future. But Pero not now, at hindi that moment. kaya. Opo, sa emergency situation, hindi pwede. At syempre, of course, yung pinaka-common na ako nga, ganito yung na-experience ko. So that's Naging about you. Opo, yun, very invalidating. And of course, wag na nating pagalitan. Lilipas din yan. Lilipas din yan. wala yan. O yan, Masyado hindi din po iyak. magandang Oo. term. Kasi again, people already know exactly what they need to do. Just that they're panicking at the time. They need the safe space, the feeling of mental space that they are safe at the time. No, hindi nila kailangan ng pangaral, ang kailangan po nila yung kasama, no, yung feeling nila na meron silang kapanalig at that time. Ano po, yan. Makinig ka lang. Basically, Oo. sabi mo, listen Opo, and show support. Oo. In connection to that, pagdating sa magulang sa anak, baka
nagkakaroon din ba ng ganong klase ng communication gap? Okay. Opo, actually, ang For napapansin niyo sure. natin. For sure, oo. Kaya it's a relationship effect Oo. also, Prof. Oo. Unfortunately, marami po kasing matatanda or mga magulang yan, na medyo hindi po nila naabutan kasi yung mga psychological mga subjects natin sa college. Recent lang po ang mental health law 2018 sa Philippines, 2020 ang ating IRR. So hindi pa sila ganun ka-aware, medyo matatandang millennials, but the younger ones na mga millennials mas aware na sila dito sa kailangan nilang i-validate. For example, ang bata sabihin na, hindi po ako makapasok sa kwarto kasi may ipis, for example. And then sasabihin na, ako, ipis lang yan. Nako, ako yan. O yan. Alam mo, parehas tayo dyan, ay, parehas tayo dyan. Talaga, lalo na yung flying ipis. Pag lumipad ang ipis, Nako, ako kahit generic, basic ipis, matik ko yan. Or insect, Oo. ano po? lahat. Oo, Lahat. okay. So, problemado sila. Ang parents, ang problema po nila natin ay budget, yung pambayad sa bahay, but equal yung intensity for them. The children still has that thinking na ang problema ko ay also kasing bigat ng problema ng aking magulang. Correct. So that's also what we have to be mindful na pinagdaanan natin yun, yes, but this is the first time na pinagdadaanan ng ating mga anak itong mga nangyayari. So we have to be, again, human being, we have to think, ito ang nararanasan ng aking anak, and this is true, and kakayanin niya pa rin na, na malagpasan. So din, even in that very simple situation, hindi rin natin i-invalidate yung kanilang mga feelings. Kahit na Yes, ipis oo. lang yan, langgam or Oo. what. Or like kumari, Gamo-gamo. nawawala yung laruan niya, tapos yun yung biggest problem niya at that moment, hindi natin pwede sabihin na, hindi, ano lang yan, ganun lang yan. Kasi Yes at po. para sa young child, yun naman ang kanilang mafe-feel. Yan po ang kanilang main problem. Oo. Tapos yun na, habang patanda na siya ng patanda, magsasanga-sanga na. Opo. Maaring magsanga-sanga. Oo, na lagi mong minamaliit yung kanyang mga problema. Maganda naman ang tanong ni Sky Yan, Rodriguez oo. sa atin. For you, Professor Carlo, sabi niya, gusto ko po sana mag-open up o manghingi ng tulong sa parents ko, pero hindi ko po magawa kasi hindi po kami close. Ano po ang gagawin ko? So unfortunately, kung hindi po nakasanayan na magulang na, but what we can do, kung hindi po kaya ng verbal, the simplest and practical way is to write them down. Sulat natin yung mga nararamdaman natin, sulat natin yung mga apprehensions, bakit hindi tayo makapag-open sa ating magulang. Sulat po natin kung ano yung gusto nating sabihin, tapos ibigay natin, kasi at that time, hindi tayo nahihiya kasi letter yun Nasa kwarto nila, for example, iwan natin sa kanilang kwarto, and in a sense, we are just waiting for the response, and I think that's the best way. We understand we cannot control our parents na sila yung mag-approach sa atin if we have a current problem and it's not their usual style, pero at least we're doing something para mabuo yung communication na hinahanap po natin. Pwedeng isulat at Yes po. ibigay. Okay. So, nako, ang bilis naman ng oras, Doc, Pero siguro in general na lang sa lahat po ng nakikinig ngayon, Doc, Prof pala. Prof. Kasi may psychiatrist rin. Oo. Okay. Anyway, Prof Carlo, sa lahat po na nangyayari ngayon, syempre, binabalikan talaga yung kung saan una nahuhubog ang sabi nyo nga ang moral values ng isang tao, no? Siguro lahat babalik nga raw sa tahanan. So advice nyo po sa mga magulang, even lolo, lola or tito at tita na nakikinig po sa atin ngayon para maiwasan po natin na matroma o magkaroon ng trigger yung ating mga anak o yung mga kabataan. So I think being sensitive, let's be informed. Let's be aware. Ito po yung lagi ko sinasabi na ang mental health po ay hindi lamang po usaping personal, ito po ay usaping panglipunan. So we have to be aware, lahat po tayo involved dito, tao, pamilya, community, at saka yung ating government, na magtulong-tulong para mas magkaroon po tayo ng power over psychological illnesses or psychological distress, and be sensitive again sa needs ng ating mga anak. I know that we have been problematic on our own issues, pero hindi naman ikauubos na ating energy pagka bibigyan natin ng pagkakataon na makinig doon sa mga anak din natin kung ano yung kanilang mga hinaing or ano yung mga problema po nila. Ayan, ako maraming salamat. Talagang it starts with listening. And minsan nandun ka lang sa tabi. Kahit na Listening. minsan or hawakan mo lang yung kamay or i-hug mo man lang. Listening Imbis without na- judgments. Yes, Yes. na pagalitan mo agad, judge. Pagtatawan yung iba nga, pagtatawanan pa, wala yan.
Masakit yun eh. Kasi own judgment mo na Oo yan eh. eh. Oo. Oo, parang buong buhay nila, isipin nila, ay, wala naman pala tong care, pinagtatawanan pag umiiyak ako or whatever. Oo, so kailangan, if pa-feel natin sa kanila na nandun tayo at sabi mo nga, 'di ba, we're listening to you, valid yung nararamdaman mo. Ayan. Ako, Prof, maraming salamat. Professor Carlo Pilapil, ang head psychologist ng Exalt Psychological Clinic. Saan po ito, Ito Doc? po ay sa Bacau, General Trias, Cavite po. Sa Cavite pa. Cavite pa. Teka, yun yung nagsaksakan, di ba? Sa Cavite. Yes po. Kaya we are Oo. trying to do more connections po sa ating mga private institutions para mas matulungan din po yung proper response sa mga ganitong nangyayari. Alright. Maraming salamat po, Professor Carlo Pilapil. Thank you.